Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayong araw, magsisimula tayo ng panibagong series. At yung series po natin ay something na excited ako, no? Malapit na malapit sa puso ko. Kasi po yung series natin, it's about vision. The power of vision. Ano bang kahalagahan ng meron kang vision sa buhay? Not just mission, vision. Yung pangitain mo, yung gusto mong mangyari sa hinaharap. So, tutuloy natin yung talakay natin kahapon. Nag-end tayo kay Abraham. Si Abraham kasi tinawag siya ng Diyos from Iraq to Israel. Ganong kalayo yung ita-travel niya. At yung Diyos may vision para sa kanya. Merong vision, may pangitain, may nakikita si Lord na during that time hindi pa nakikita ni Abraham. So, ito po yung series natin. It's about the power of vision. Gaano kahalaga, gaano kaimportante yung meron tayong pangitain, meron tayong vision na nanggaling sa Diyos, merong pinapagawa si Lord, merong pagdadalan sa atin si Lord, no? So, the power of vision. Gaano kahalaga na nandito ka pa lang sa sitwasyon mo ngayon, pero nakikita mo na merong pagdadalan sa iyo ang Panginoon. So, yan po yung tatalakayin natin. At yung pinakaumpisa po natin, vision gives us direction. Kapag wala kang vision, wala kang direction. Pag wala kang natatanaw na gusto mong ma-achieve sa hinaharap, lalo-lalo na galing sa Diyos, tapos hindi mo nakikita yung sarili mo na pupunta ka ron, wala kang kahihinatnan, no? Napakahirap sa isang taong walang plano, walang direksyon, walang patutunguhan. Lalo-lalo na mga kapatid sa mga lalaki, no, na nakikinig sa akin ngayon. Lalo-lalo na sa mga tatay. Hindi pwedeng tatay ka tapos wala kang vision. Wala kang vision para sa family mo. Hindi pwedeng businessman ka, businesswoman, wala kang vision para sa company mo. Or estudyante ka, no? Na nag-aaral ka pero wala kang vision na gagawin mo in the future. Ba't ka pa nag-aaral, no? Nonsense lahat ng gagawin natin kung wala tayong vision. Because vision gives us direction. So, mga kapatid, samahan niyo po ako sa series natin ito at salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Kayo po yung ginagamit ng Panginoon para maging inspirasyon ko dito sa mga devotions natin. So, the power of vision. Vision gives us direction. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po kay Abraham. Now, si Abraham po, galing po siya sa land of Ur. Ito po sa panahon natin ngayon, isipin nyo na lang sa Iraq, no? Nananahimik siya doon, meron siyang sariling buhay, meron siyang sariling pamilya doon, sariling kultura, everything is familiar, everything is predictable. No? Parang wala kang isipin, everything is predictable. Then suddenly tinawag siya ng Diyos, Abraham, pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. And then suddenly nagulantang yung buhay mo, no? Everything is unpredictable. You don't know what will happen. Ang alam mo lang, tinawag ka ng Diyos. Pinapapunta ka sa isang lugar na ituturo sa iyo ng Diyos. So, mula sa comfort zone mo, binigyan ka ng vision ng Panginoon. Abraham, eto yung vision ko para sa iyo. At sabi po ng Diyos rito, basahin muna natin sa verse 1. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." So may papaita ako sa iyo, Abraham. Iwan mo muna yung lugar mo kung nasan ka. I will make you into a great nation. That's God's vision for Abraham. Abraham, nag-iisa ka lang, pero I will make you into a great nation. Magiging isa kang dakilang bansa. And I will bless you. Pagpapalain kita. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito po yung tinatawag nating Abrahamic Covenant. Mahaba po ito at malaking topic po ito. So maganda na rin na tinalakay natin kahapon, tapos tatalakayin ulit natin ngayon sa magkaibang tema. So ngayon, power of vision. So ito po yung una nating teaching ngayon. God's vision calls us out of the ordinary.
Yung vision ng Diyos, tinatawag tayo mula sa ordinary patungo sa extraordinary. Tandaan po natin yan. Yung vision ng Diyos, tinatawag na tayo dyan sa ordinary patungo sa extraordinary. Isipin nyo na lang po si Abraham, kung nanatili siya sa klase ng buhay na meron siya sa Iraq. Hindi natin ngayon pinag-uusapan ng buhay ni Abraham. Hindi natin kasi mamumuhay lang siya ng ordinary. Kung paano namuhay yung mga kapitbahay niya, ganun lang siya mamumuhay. Kung paano namatay yung mga kapitbahay niya, ganun lang din siya mamamatay. And nobody remembers Abraham. Ordinary. Billion mga tao nabubuhay ngayon. Marami po dyan, very ordinary lifestyle lang. Very ordinary lang. Na wala namang problema sa pagiging ordinary as long as you're doing the will of God, you're doing God's work. Pero ang problema, kapag yung lifestyle ng mundo ipinamuhay mo, that's the normal lifestyle kasi ng mga tao dito sa mundo. After that, wala na. Tapos na. Yung buhay natin maikli lang. At yung buhay na pinamuhay mo na very ordinary. Ibig sabihin ng very ordinary, kung anong ginagawa ng kapitbahay mo, mga tao sa mundo, yun din ang ginagawa mo, you will be forgotten. No? Pero si Abraham ngayon, naaalala natin because of God's vision. God's vision calls us out of the ordinary. Pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi ngayon nakakilala tayo sa Panginoon. Just imagine that kung hindi mo nakilala ang Panginoon, ordinaryong, makasalanang pamumuhay pinapamuhay natin. And what's next? Wala. Nothing. Life is nothing apart from the Lord Jesus Christ. Kaya pinagpapasalamat natin, tinawag tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng vision, meron tayong patutunguhan, niligtas tayo ng Panginoon, at mula sa ating pagkaaligtas, binigyan niya tayo ng klase ng pamamaraan na dapat nating ipamuhay at merong pinagdadalan sa atin ng Diyos. May vision ng Diyos sa atin. At si Abraham po, may vision sa kanyang Panginoon. Alam niyo po ba, parte tayo ng vision na ito. Matutunghayan po natin yan sa ating talakayan. So, pangalawa po, God's vision gives us a clear compass. Yung vision po ng Diyos, binibigyan tayo ng compass, clear compass, direction sa buhay, patutunguhan. Kaya po pag walang vision tayong tinanggap sa Diyos, wala tayong direction, wala tayong compass, di natin alam kung saan tayo pupunta. Si Abraham po, binigyan ng Diyos ng clear compass. Abraham, umalis ka dyan kung nasan ka, sa ordinaryong lifestyle. Ito yung pagdadalang ko sa iyo. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. May compass, may patutunguhan. Pinagpapasalamat po natin sa Diyos kasi meron tayong compass. Ang compass natin laging palapit sa Panginoon. Kaya sa lahat ng decision na gagawin natin, kapag palayo yan sa Panginoon, that's not God's compass. That's not God's vision. Pag may mga decision tayong ginagawa, napapalayo tayo sa Panginoon, mga, alam naman natin, naramdam natin yan kapag hindi kalooban ng Panginoon, pagkasalanan yan, alam natin yun eh. Pag yun ang ginagawa natin, palayo yan sa Panginoon. Palayo, hindi yan yung tinuturo ng compass. Ang compass ng Diyos, laging patungo yan, palapit yan sa Panginoon. So let's remember that God's vision gives us a clear compass. May patutunguhan tayo. Kailangan nating lakbayin yung patutunguhan natin na itinalaga ng Diyos para sa atin. And number 3, God's vision guides us towards greatness. Yung vision ng Diyos, ito yung naggagabay sa atin patungo sa pagiging dakila. Tingnan po ninyo yung verse na ito. Sabi dito, I will make your name great. Abraham, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. Sa Tagalog po, gagawin kong dakilang iyong pangalan, Abraham. Maaalala ka, i-discuss ka someday. Ipipreach ka someday. Ipapangaral yung mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pero wag niyo pong, don't get me wrong, no? Hindi si Abraham ang bida rito. Ang bida rito yung Diyos. Kapag tayo pong mga mananampalataya, hindi dapat tayo mga pipitsugin eh. Wag natin isipin na mga pipitsugin lang tayo or parang mga maliliit lang, no? Hindi dapat ganoon eh. Because we have to reflect who God is. God is great. That's why we also have to be great. Kapag tinignan ka ng tao, nakikita yung greatness ng Panginoon. So it's not about us. It's all about the greatness of God. So God's vision guides us toward greatness. Kaya tayo pong mga Kristiyano, dapat ang pinupursunan natin talaga greatness.
pagiging dakila, pagiging ekselente sa lahat ng ating mga ginagawa. Now, paano natin ito isa sa buhay? Number 1, pray for God's vision. May vision ka na ba? May pinapagawa ba si Lord sa'yo? Alam mo na ba yung pinapagawa ni Lord sa'yo? Meron ka na bang patutunguhan? Meron ka na bang direksyon? Kung wala pa, you pray for God's vision. Dapat alam mo kung ba't ka nabubuhay. Dapat meron ka ng Abraham experience. Tayong lahat meron tayong Abraham's experience na may panawagan sa atin ng Diyos. Meron tayong vision na tinanggap sa Diyos na may ipinapagawa sa atin si Lord at dapat right now nasa paglalakbay na tayo patungo sa pangitain ng Diyos sa ating mga buhay. So kung wala pa, you pray for God's vision. Lord, bakit ako narito sa mundo? Anong pinapagawa mo? Tulungan niyo po akong matuklasan yung vision niyo sa akin at tulungan niyo po ako na maglakbay sa mundong ito patungo sa pangitain na pagdadalhin niyo sa akin. Number 2, follow God's direction. Sundan natin yung direction ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, ito yung mahirap kasi sa puso natin laging naglalaban. Laging naglalaban yung espiritu ng Diyos tsaka yung kagustuhan natin. Kaya po araw-araw nagpapasakop tayo sa Diyos at sinasabi natin, Lord, every time na sinusunod natin yung ating sarili, doon tayo pumapalpak. No, doon tayo napapariwara. Doon tayo laging mali-mali mga decisions natin. But every time we follow the Holy Spirit, laging nandun yung success, laging nandun yung katagumpayan ng Diyos. So let's always follow God's direction. May direction po ang Diyos sa atin, even right now. Nga na nakikinig po tayo dito sa ating devotion ngayon. May makungusap si Lord sa atin. Kailangan lang nating sundan. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. No? Huwag ka nang magdalawang isip pa. Kung ano yung udyok sa ng Santong Espiritu, gawin mo na. Kahit mahirap, kahit hindi mo nakikita yung mangyayari sa hinaharap, gawin mo na. Kasi patungo yan sa vision ng Diyos, sa pangitain ng Diyos sa iyong buhay. Pangatlo po, let's aim for greatness. Huwag po nating hayaan na mabubuhay tayo dito sa mundo, tapos hindi man lang natin na itanyag yung pangalan ng Diyos. Alam niyo po, every time na may ipapagawa sa atin ng Diyos, ang dulo po nun, nung pinapagawa sa atin ng Diyos, maitaas yung kanyang pangalan. Kaya tayo po mga tagasunod ng ating Panginoon, we always do our best. Dapat nakikitaan tayo ng greatness. Why? Not to glorify ourselves. Hindi para palakpakan tayo ng tao. Kundi para makita nila yung Diyos. Makita ng mga tao sa paligid natin na mayroong Diyos na dakila sa lahat. And we are God's reflection. Kaya nga sinasabi sa Biblia, we are the salt and light of the world. Tapos kailangan nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa so that people will see your good deeds, that they may glorify our Father in heaven. So pag sinabi natin gumagawa tayo ng mabuti, parte po ito, malaking parte po yung excellent tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kasi nire-reflect natin yung excellent God, no? That's why we always have to aim for greatness because we have a great God. Now, gusto ko lang emphasize din yung dulo nito. Sabi dito, all peoples on earth will be blessed through you. Alam niyo po, kasama po yung mga Pilipino dyan na napagpala sa pamamagitan ni Abraham at anak ni Abraham ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pati tayo naging anak ni Abraham sa pananampalataya. So, etong Genesis 12, talagang kasama tayong mga Pilipino dyan. At lahat tayong mga Pilipino, we all have to pray for God's vision, follow God's direction, and aim for greatness. Para yung bansa natin maging dakila rin, no? Maging greatest Philippines, no? Yung the greatest era of this country na marating natin yung isang Pilipinas na yung greatest potential natin as Filipino people, all for the glory of God. So, tatlong application po ito, i-apply natin, ipag-pray natin na magkaroon tayo ng pangitain na mula sa Diyos. Para po sa ating discussion, why is it important to pray for God's vision in your life before aiming for greatness? Bakit importante na meron tayong vision sa ating mga buhay bago natin, before we aim for greatness? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, I come before you
asking for your vision for my life. I don't want to stay in the ordinary. I want to follow the extraordinary plan you have set for me. Please guide me like a compass, showing me the way to go, and help me trust in your direction. I pray for the courage to pursue the greatness you have prepared for me. Teach me to rely on you every step of the way, knowing that your plans are always good. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, ang ating kaibigan na si Sir Dennis and Elsie. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo pa may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.